Mga kababayan, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Ma'am, ligtas po ba talaga kami rito? Ang tanong sa akin ni Ana Petrenko, 17 taong gulang na estudyante ng National Art School of Ukraine habang nanginginig ang kanyang boses. Ang eroplanong Lulan, ang 22 talento, na patungo sana sa International Art Festival sa Singapore upang takasan ang digmaan, ay kinailangang magsagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas, dahil sa biglaang pagdating ng isang malakas na bagyo. Alam ba ninyo? Sa loob lamang ng 72 oras, matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas, ang magagandang talento na pinalayas ng digmaan at nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Ganito na ang narinig kong sabi mula sa kanila. Lola, gusto ko pong mag-aral ng musika dito sa bansang ito. Ma, may tunay na kapayapaan po sa Pilipinas. Gusto ko pong dito na magtayo ng aking kinabukasan. Bakit kaya nagmahal sa Pilipinas ang mga batang ito na puno ng takot noong una? Bakit naghilom sa Pilipinas ang kanilang mga pusong sugatan dahil sa digmaan? Ako, si Natasha Voluy, dating primadona ng Kiev Ballet at kasalukuyang art director ng nasabing paaralan, ay magsasabi sa inyo ng aking personal na nakababagbag damdaming karanasan sa loob ng 72 oras. Bago ako magsimula, malaking tulong po ang inyong like at subscribe upang maipakilala pa namin ang iba pang kuwento na magpapainit sa puso ng mundo. Kumusta po? Ako si Natasha Voluy. Ako ay 40 taon nang nagtuturo ng ballet sa Ukraine. Ngayon, sa edad na 55, nananatili akong masigasig sa paghubog ng mga talento sa Kyiv National Art School. Ang aming exchange trip sa Singapore noong Oktubre ng nakaraang taon ay dapat sana ay puno ng pag-asa. Ang mga kasali ay 27 babaeng estudyante, edad 20 hanggang 20. Lahat sila ay may natatanging talento sa larangan ng ballet at pagpipinta. Ngunit karamihan sa kanila ay nahiwalay sa pamilya dahil sa digmaan. Si Ana, ang kanyang ama, ay nakikipaglaban sa frontline, at hiwalay siya sa kanyang ina na lumikas sa kanlurang bahagi. Si Ekaterina ay nakatira kasama ang kanyang lola, at si Alexandra ay kasali mula sa kanyang kamag-anak sa Poland, kung saan pansamantala siyang naninirahan bilang isang refugee. Ang paglalakbay na ito ay isang espesyal na programa upang paghilumin ang mga pusong sugatan dahil sa digmaan at upang makita nila ang pag-asa sa pamamagitan ng sining. Ito ang kanilang unang karanasan sa ibang bansa na naisakatuparan sa tulong ng isang internasyonal na support organization. Ang matinding hiling ng mga magulang ay nais naming makita ng aming mga anak ang mundo. Sana makabangon sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika at sining. Nang umalis kami sa airport ng Kyiv, magkahalong emosyon ang makikita sa mukha ng mga estudyante. Ang kaba sa pag-alis sa sariling bayan, ang pag-aalala sa pamilya, at ang malabong takot sa hinaharap. Bago sumakay sa eroplano, sinabi sa akin ni Katerina, 18 taong gulang, "Ma'am, magiging masaya po ba talaga kami? Kapag natapos na po ba ang digmaan, babalik pa ba kami sa normal na buhay?" Sa kanyang mga mata, makikita ang paghahalo ng pag-asa at pagkadismaya. Maayos sana ang aming biyahe. Habang lumilipad kami sa himpapawid ng Siberia, nag-anunsyo ang piloto. Sabi niya, may malakas na bagyo na dumaan sa rehiyon ng Asya at isinara ang Changi Airport sa Singapore. Ipinaliwanag niyang magtutungo sila sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas bilang pinakaligtas na alternative airport. Nag-alala ang mga estudyante. Ang alam lang nila tungkol sa Pilipinas ay ang kaunting kaalaman mula sa mga travel documentary o kaya ay mga kwento-kwento. Ilang estudyante ang nagpahayag ng kaba na ang Pilipinas ay bansang isla sa Timog Silangang Asya. Ibang-iba ang wika at kultura. Sa pagluha, sinabi ni Maria, 17 taong gulang. Ma'am, lalayo pa po ba kami ulit sa aming pamilya? Sa totoo lang,
Ako mismo ay nag-alala. Ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay isa itong bansang nag-iisa sa Timog Silangang Asya na mayroong matibay na pananampalataya. Ngunit ang susunod na mangyayari ay isang karanasan na lubos na babago sa aming buhay. Bandang hating gabi, lumapag ang eroplano sa NAIA. Nang makita ko ang tanawin sa labas ng bintana, napahinga ako ng malalim. Mas maliwanag ito at parang mas futuristiko kaysa sa inaasahan ko. Ang terminal na nababalutan ng malalaking salamin ay nagniningning na parang palasyo ng liwanag. Hindi ito maihahambing sa mga lumang airport sa Europa. Pagpasok namin sa terminal, naramdaman namin ang unang pagkabigla. Kahit hating gabi na, perpektong gumagana ang lahat ng pasilidad. May mga tauhan na naghihintay sa information desk at maingat na naglilinis ang mga janitor sa daanan na kalalampas lang namin. Sa mga airport sa Europa, normal na humihinto ang serbisyo sa gabi. Ngunit dito, ibang-iba. Habang naghihintay kami sa immigration, naramdaman namin ang ikalawang pagkabigla. Sa kabila ng biglaang pagdating ng isang malaking grupo ng mga dayuhan, hindi nag-alala ang mga tauhan ng airport. Sa halip, agad na nagtalaga ng mga interpreter na nakakaunawa ng Ukrainian at English. Nakabisita na ako sa iba't ibang bansa sa loob ng 40 taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganito kabilis at magalang na serbisyo. Ang interpreter, isinasaalang-alang ang edad at sitwasyon ng mga estudyante, ay dahan-dahang ipinaliwanag ang sitwasyon. Inalok niya ang tulong na aayusin ang lahat, mula sa matutuluyan hanggang sa schedule para sa susunod na araw. Sinabi pa niya na sila na ang makikipag-ugnayan sa hotel sa Singapore na dapat sana naming puntahan. Ito ay isang antas ng serbisyo na hindi namin inasahan sa isang airport. Ang pinaka-impresibo ay ang automated immigration system. Ang touch panel ay madaling gamitin, at kahit ang mga estudyanteng unang beses lang ay madaling nakaopera. Ang screen ay mayroong English at maging Russian na display. At kung may estudyanteng nalilito sa paggamit, agad na lalapit ang isang staff at tutulong ng nakangiti. Ang pagkuha ng bagahe ay impresibo rin. Sa malaking screen, ipinapakita ang real-time na sitwasyon ng bagahe para sa bawat flight, kaya tila hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga nawawalang bagahe na karaniwan sa mga airport sa Europa. Habang naghihintay kami sa bus patungong hotel mula sa airport, kitang-kita ang pagbabago sa ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang bakas ng pag-aalala at nagsimulang lumitaw ang kuryosidad at pag-asa sa kanilang mga mata. Lumapit si Ana sa akin at nagtatakang sinabi, "Ma'am, ganito pala kamoderno ang Pilipinas. Sa tingin ko, maaari kaming magsimula ulit kahit pa nawala na sa amin ang lahat dahil sa digmaan." Lampas alas 2 ng umaga, sumakay kami sa airport limousine bus. Malinis ang loob at malambot ang mga upuan. Napansin agad ng driver na kami ay mga dayuhang pasahero at magalang na nag-anunsyo sa English. "Mga 1 oras po papuntang Makati. Pakisuot po ang seatbelt ninyo," sabi niya sa malumanay na tono. Nang tahimik na umandar ang bus, bumungad sa labas ng bintana ang magandang tanawin sa gabi. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Napahinga ng malalim ang mga estudyante habang tinatawid namin ang isang bahagi ng skyway na may tanawin ng mga city lights ng Makati. Ang tanawin ng bridge na nababalutan ng liwanag ay hindi rin pahuhuli sa kagandahan ng mga tulay sa Dnieper River sa Kiev. Ang pinakanagulat sa mga estudyante ay ang mga convenience store na nakahilera sa kalsada. Lampas alas 2 na ng umaga, ngunit maliwanag ang loob ng mga tindahan at natural na may pumapasok at lumalabas na tao. Sa Ukraine, halos lahat ng tindahan ay sarado sa ganitong oras, bulong ng isa. Ang mas nakaka-impress ay ang mga nag-iisang babae na umuuwi kahit hating gabi na, kahit lagpas alas 2 na ng umaga. Kalmado silang naglalakad at walang bakas ng pag-aalala o takot.
Para sa mga estudyanteng laging nasa panganib dahil sa digmaan, hindi ka pani-paniwala ang tanawing ito. Di nagtagal, papalapit na ang bus sa Makati area at bumungad sa bintana ang liwanag mula sa mga skyscraper. Ang tanawin sa bay matapos tawirin ang tulay ay talagang nakamamangha. Sumigaw ang mga estudyante ng "Ang ganda!" at nagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga smartphone. Mas malaki at moderno ito kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Tila inunahan na ang hinaharap. Alas 3 ng umaga nang dumating kami sa hotel. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang sigla sa paligid. Ang liwanag mula sa mga restaurant at cafe na 24 na oras bukas ay nagpapaliwanag sa kalye. At may ilang customer pa rin na pumapasok at lumalabas sa convenience store. Tila walang konsepto ng pagtulog ang lungsod na ito. Ganoon katindi ang buhay ng gabi sa Maynila. Habang nagche-check-in kami sa hotel, naranasan namin ang unang malaking pagkamangha sa biyaheng ito. Isinasaalang-alang ng mga front desk staff ang edad at sitwasyon ng mga estudyante at maingat na inilagay kami sa mga kwarto sa tahimik na palapag. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan, ang kalapit na convenience store, at mga restaurant, at higit sa lahat, ang mananatili sa aming isip ay ang taus-pusong pagbati. Hindi ito mekanikal, kundi mainit na pagtingin sa mata habang sinasabing, "Maraming salamat po sa inyong pagdating. Sana, maging maganda ang inyong pananatili sa Pilipinas." Sa sandaling iyon, tila nawala ang pagod sa biyahe. Habang papunta kami sa kwarto gamit ang elevator, pabulong na sinabi sa akin ni Sofia, "Ma'am, ganito pala ang Pilipinas." Tahimik na tumango ang mga estudyante sa paligid. Ang mukha ng mga bata, na puno ng kaba at tensyon, ilang oras lang ang nakalipas ay nagniningning na ngayon ng kuryosidad at pag-asa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa kaba. Ano kayang karanasan ang magaganap sa loob ng susunod na 3 araw? Hindi ko pa alam noon. Sumikat na ang araw. Sa totoo lang, pagkatapos lamang ng ilang oras na pagtulog, 10:00 ng umaga, nagising ang ilan sa mga estudyante dahil sa jet lag. Noon, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Natumba si Ana sa kwarto dahil sa sakit. Siguro, nagkasabay-sabay ang hindi pamilyar na kapaligiran, pagod sa biyahe, at stress sa digmaan. Nagmamadali akong tumawag sa 911. Nakakagulat, ang operator ay tumugon sa English at sinabing naunawaan na niya ang eksaktong lokasyon at magpapadala na ng ambulansya. Wala pang 5 minuto, dumating na ang ambulansya. Sa kabila ng masikip na kalye ng Makati, ikinagulat ko ang bilis ng pagtugon na ito, kahit ikumpara pa sa emergency system ng Ukraine. Ang profesionalismo ng mga paramedic ay kahanga-hanga. Pagdating nila sa lugar, mabilis nilang naunawaan ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang nararapat na first aid. Isinasaalang-alang na babaeng pasyente ang biktima. Maingat nilang ginawa ang mga kinakailangang paggamot. Isang paramedic ang nagpaliwanag ng sitwasyon sa simpleng English at nakatulong ito upang gumaan ang aming pag-aalala. "Huwag po kayong mag-alala, mukhang bahagyang dehydration lang. Dalhin natin siya sa ospital para sa check-up," sabi niya. Ang loob ng ambulansya ay mayroon ding mga modernong kagamitan. Kahit habang naglalakbay, tuloy-tuloy ang monitoring sa kondisyon ng pasyente at handa ang mga kagamitan para sa advanced first aid kung kinakailangan. Nakapag-ugnayan na rin sila sa ospital, kaya handa na ang sistem para sa agarang paggamot pagdating namin. Pagdating namin sa St. Luke's Medical Center, SLMC, sa BGC, nagsimula ang bagong pagkabigla. Bagamat masikip ang emergency room, perpekto ang organisasyon, malinaw na hinati ang bawat area, at epektibo ang daloy ng pasyente. Impresibo rin ang serbisyo sa reception. May counter para sa mga dayuhang pasyente, at ang mga staff ay tumugon sa matatas na English. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang proseso para sa health insurance ng Ukraine. Ang ganitong foreign support system ay bihira.
kahit sa mga ospital. Habang naghihintay, regular na sinuri ng mga nurse ang kondisyon ni Ana. Ramdam namin ang malasakit nila, habang detalyado nilang ipinapaliwanag ang sitwasyon upang gumaan ang pag-aalala ng ibang estudyante. Nang magsimula ang konsultasyon, namangha kami sa profesionalismo ng doktor. Isinasaalang-alang niya ang psychological state ng batang pasyente at maingat na kinuha ang symptoms. Mabilis din ang test at lumabas ang resulta ng blood test sa loob lamang ng 30 minuto. Hindi seryoso ang diagnosis. Pagod lang sa biyahe at bahagyang dehydration na kayang gumaling sa sapat na tubig at pahinga. Gayunpaman, pinayuhan ng doktor na mag-obserba pa ng ilang oras bilang pag-iingat habang papunta kami sa pharmacy para kunin ang prescription. Naranasan namin ang isa pang nakakabagbag damdaming karanasan. Isinasaalang-alang ng pharmacist ang edad at symptoms ng pasyente at detalyado niyang ipinaliwanag ang paraan ng pag-inom ng gamot at ang side effects. Nag-imprenta pa siya ng medication guide sa English. Ang huling sorpresa ay ang bill, kahit kasama na ang emergency check-up, test at gamot. Walang karagdagang bayad dahil kami ay mga dayuhang pasyente. Paglabas namin ng ospital, malalim ang paghanga na naramdaman ko. Ipinagmamalaki ko rin ang healthcare system ng Ukraine, ngunit sa pangkalahatan. Kahanga-hanga ang serbisyo medikal sa Pilipinas, lalo na ang malasakit sa mga dayuhan at ang efficient na system na dapat tularan. Sa pamamagitan ng karanasang medikal na ito, mas lumalim ang pag-unawa ng mga estudyante sa Pilipinas. Napagtanto nila na hindi lamang ito tungkol sa technological advancement, kundi ang malasakit sa tao ay umaabot sa bawat sulok ng lipunan. Nang gumaling ang kalusugan ni Ana, nagpasya kaming tuklasin ang Maynila. Una naming pinuntahan ang isang malaking convenience store malapit sa hotel. Pagkatapos kumain ng almusal, sinabi ng mga estudyante na gusto nilang makita ng maayos ang convenience store na hindi nila masyadong nakita kagabi dahil sa pagmamadali, pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Parang ibang mundo ang loob ng tindahan. Nakahilera ang iba't ibang kulay ng produkto sa shelf. At lalo na ang beverage corner ay puno ng mga bote at lata. Tumigil si Maria sa harap ng cup noodle corner. Sa Ukraine, ang cup noodle ay mahal na imported food. Ngunit dito, hindi ka panipaniwala ang dami ng uri at presyo. At mura pa. Cup noodles, pansit canton, at mga bagong produkto. Puro hindi ko pa nakikitang pangalan, sigaw ni Katerina. Nang tanungin namin ang cashier, ngumiti siya at nagrekomenda. Ito pong Chicken Mommy, ang pinakasikat. Ang mas nakakagulat pa ay ang ready-to-eat meals at rice meals na nakahilera sa shelf. Sariwang-sariwa ang mga ito, tila kaluluto lang. Silog, tapsilog, liempo, at iba pa. Kung kakain kami ng ganito sa Ukraine, aabuti ng hindi bababa sa 15 euros. Sabay-sabay na sabi ng mga estudyante. Kinuha ni Sofia ang isang pagkain at nagniningning ang mata. Pwede palang initin sa microwave at kainin. Ang mismong pagkakaroon ng microwave na libreng gamitin sa convenience store ay nakakabigla na para sa kanila. Imposible itong mangyari sa Europa. Sa dulo ng tindahan, may service corner. Bukod sa ATM, mayroon ding parcel service, pagbabayad ng public utilities, at maging reloading station para sa IC card ng tren. Nagtanong ang isang estudyanteng kuryoso sa cashier. Kaya po ba talaga ang lahat dito? Magalang na tumango ang cashier at isa-isang ipinaliwanag. Kahit sarado na ang bangko, marami pa ring transaksyon sa pananalapi ang pwedeng gawin dito. Pwede rin pong kunin dito ang mga package na in-order sa online. Madali rin pong makakuha ng mga ticket para sa concert o event. Tumango ang mga estudyante ng may paghanga. Nagsimulang magkumpara si Ana sa Ukraine. Sa amin, kailangan pang pumunta sa bangko para magpadala ng pera. At kailangan pang pumunta sa post office o courier company para magpadala ng package. Ang pagbabayad ng utilities ay kailangan pang gawin sa iba't ibang lugar. Sa kanyang mukha,
Makikita ang paghahalo ng paghanga at pagkabigla sa pagkakaiba. Nagpasya ang ilang estudyante na kumain sa maliit na eat-in space sa loob ng tindahan. Ininit ng cashier ang kanilang pagkain sa microwave at maingat na nagbigay ng mga chopstick at wet wipe. Muli, namangha kami sa malasakit na ipinakita. Nang matikman nila ang unang subo, sabay-sabay silang sumigaw ng, "Ang sarap! Malambot ang kanin, mainit at masarap ang sauce at meat." Sabi pa ng ilan, mas masarap pa ito kaysa sa restaurant. Kung iisipin ang presyo, kahanga-hanga ang kalidad na ito. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang paligid. May mga office worker na bumibili ng kape bago pumasok sa trabaho. Naroon ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, kung saan ang convenience store ay sentro ng buhay. Pagkatapos, kinausap ko sandali ang batang babaeng cashier. Sabi niya, madalas siyang naka-night shift. Hindi ka po ba natatakot sa trabaho sa gabi? Tanong ng isang estudyante. Ngumiti siya at umiling. Hindi po ako nag-alala kahit minsan, dahil maganda ang peace and order dito. Matagal na po akong nagtatrabaho, pero hindi pa po ako nakaranas ng panganib. Magalang po ang lahat ng customer, sabi niya. Nagtinginan ng mga estudyante at tahimik na namangha sa kanyang sinabi. Paglabas namin, makikita ang mga karatula ng convenience store sa lahat ng dako. Tila may isa sa bawat 100 metro. Sa Kyiv, iilan lang ang convenience store. At kung meron man, limitado ang uri ng produkto, sabi ng mga estudyante habang umiiling. Bulong ni Katerina, ilan kaya ang convenience store sa Pilipinas? Nang hanapin namin sa internet mamaya, mayroong higit sa 50,000 branch sa buong bansa. Katumbas ito ng 0.4 branch, bawat 1,000 tao. Nanlaki ang mata ng mga estudyante nang marinig ang bilang na iyon. Ang populasyon ng Ukraine ay halos 40 milyon. Ngunit daan-daan lamang ang convenience store sa bansa. Napakalaki ng agwat. Sa loob ng 40 kong taon ng pagtuturo, ito ang unang beses na nakita kong ganoon kadami ang interes ng mga estudyante sa convenience store. Nangangahulugan iyon na ang convenience store ay hindi lamang simpleng tindahan, kundi isang simbolo ng efficiency at culture ng lipunan ng Pilipinas. Nang ibalita namin ang tungkol sa convenience store sa iba pang estudyante sa lobby ng hotel, nagpahayag sila ng kagustuhang pumunta rin. Nagpasya kaming subukan ang iba't ibang chain sa hapon, 7-Eleven, Ministop, All Day, at lahat ay kuryosong malaman ang pagkakaiba ng bawat isa. Alas, 10 ng umaga, nagtungo kami sa Track 30th Park sa Bonifacio Global City, BGC. Inirekomenda ito ng hotel staff bilang lugar kung saan mas mararamdaman ang buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Nag-trend kami na isa na ring bagong karanasan para sa mga estudyante. Pagdaan sa turnstile at patungo sa platform, muling sumigaw ang mga estudyante sa pagkamangha. Napakalinis ng loob ng istasyon ng tren. Ang sahig na marble ay makintab at ang mga ad panel ay maayos na nakalagay. Iba ito sa luma at madilim na subway sa Kyiv. Puno ito ng maliwanag at modernong hangin. Pagbaba namin sa platform gamit ang escalator, lalo pang lumaki ang paghanga. Sa kabila ng pagiging malalim, malinis ang hangin at walang pakiramdam ng pagkasarado. Gumagana ng maayos ang ventilation system. At napanatili ang komportableng pakiramdam. Hindi na iiba sa itaas ng lupa. Dahil tapos na ang morning rush. Kaunti lang ang tao, ngunit impresibo ang itsura ng mga tao. Lahat ay maayos na pumipila at tahimik na naghihintay ng tren. May mga marka ng boarding position sa sahig at sumusunod ang mga tao sa pagpila sa dalawang hanay. Muling nagulat ang isang estudyante nang makita ang electronic display board sa platform. Eksaktong ipinapakita kung ilang minuto at ilang segundo na lang ang pagdating ng susunod na tren. Sinabi ni Anna habang tinitingnan ang kanyang wristwatch. Talagang accurate. Nang dumaan sa platform ang tren na dumating sa eksaktong oras, tahimik na nagbago ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, umatras ang lahat ng isang hakbang upang bigyang daan ang mga bababa. Walang nagmamadali o nag-aalala.
hanggang sa makababa ang lahat ng pasahero at natural na umusad ang pila. Ito ay isang tanawin na bihira makita sa subway ng Kiev. Pagpasok namin sa loob, may naghihintay pang sorpresa. Napakalinis at tahimik, walang graffiti sa mga upuan, at makintab ang sahig. Maging ang mga handrail ay nagniningning at malinis, komportable ang air conditioning. At mababa ang ingay, kaya natural na naging kalmado ang boses. Sa pakikipag-usap, di nagtagal, dumating ang tren sa destinasyon at umakyat kami sa itaas ng lupa. Paglabas sa escalator, bumungad sa harap namin ang malawak na espasyo ng BGC High Street at Track 30th. Sabay-sabay na namangha ang mga estudyante. Isang malawak at maayos na parke. At sa malayo, makikita ang mga skyscraper ng BGC. Ang laki nito ay hindi maikukumpara sa Dnieper River sa Kiev. Pagpasok namin sa parke, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo sa umaga. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nagro-rollerblade. Ang pinaka-nakabagbag damdamin sa mga estudyante ay ang mga libreng fitness equipment. Sa tabi ng parke, may mga kagamitan sa kalusugan at may matanda at bata na gumagamit nito. Nang makita ang karatula na nakasulat na libreng gamitin, sumigaw ang mga estudyante. Sa Ukraine, kailangan pang magbayad sa gym. Kung gusto naming mag-ehersisyo, sa sandaling iyon, naglakas loob si Sofia na makipag-usap sa isang matanda na gumagamit ng kagamitan. Hindi man siya masyadong marunong mag-English, nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw. Tumawa ang matanda at sinabing, "Araw-araw ako rito nag-ehersisyo. Para sa kalusugan, syempre," sabi niya. Sa kanyang kalmadong ngiti, natural na ngumiti pabalik ang mga estudyante. Habang naglalakad kami sa cycling road, nakatuklas kami ng isa pang kultura, ang public rental bicycle station. Nakahilera ang mga pulang bisikleta na nakasulat na share bike. At madali itong rentahan. Gamit ang smartphone, may katulad din kaming system sa Ukraine, pero hindi ganoon kaorganisado, sabi ng mga estudyante. Umupo kami sa bench sa parke para magpahinga. Pagtingin sa paligid, maraming pamilya ang nakikita. Ama na nakasakay sa bisikleta kasama ang anak. Ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang tahimik at kalmadong eksena sa pang-araw-araw na buhay. Ang pinaka-impresibo ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang aso. Lahat ay may leash at may hawak na maliit na bag. Nakita ng mga estudyante ang isang lalaki na maingat na naglilinis ng dumi ng aso at humanga. Talagang maayos ang manners nila. Nagpasya kaming magpahinga sa isang cafe sa tabi ng parke. Nang mapansin ng staff na kami ay mga dayuhan, agad niyang inabot ang menu sa English. Nag-isip ang mga estudyante sa kanilang inumin at may sumubok sa tradisyonal na Filipino tea. Umupo kami sa terrace at dahan-dahang tinikman ang inumin habang nararamdaman ang simoy ng hangin sa BGC. Malamig ang hangin at komportable itong humaplos sa pisngi. Tahimik na pinagmasdan ng mga estudyante ang tanawin at mahina silang ngumiti. Mahinang sinabi ni Katerina, "Hindi ako makapaniwala na may ganitong lugar sa gitna ng lungsod." Tumango ang isa pang estudyante at nagpatuloy. May river din sa Kiev, pero hindi ganoon kaorganisado ang espasyo para sa mamamayan. Ang Pilipinas ay nagpapahalaga sa buhay ng mga tao. Sa labas ng cafe, may mga taong naglalaan ng oras sa sarili. May nagbabasa ng libro, nagke-sketch, at nakikinig ng musika sa earphone. Lahat ay tahimik na nag-enjoy sa sarili nilang pace. Ang pagkakaroon ng ganitong lugar ng kapayapaan sa buhay lungsod ay tila sumisimbolo sa kayamanan ng bansang Pilipinas. Dumaan ang isang matanda at ngumiti nang makita ang mga dayuhang estudyante. Nang batiin ni Maria ng kumusta po, kumaway ang matanda at tumugon. Ang sandaling iyon ng init ay ang mismong kagandahan ng Pilipinas. Pagkatapos ng tanghalian, bumisita kami sa isang complex facility ng bookstore at library malapit sa isang university.
Naisip kong ito ay lugar kung saan mararamdaman nila ang kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Nagtren kami at dumating sa istasyon. Naglakad kami sa underpass na konektado sa istasyon at patungo sa pasilidad. Nagulat ang mga estudyante. Pwedeng maglakad hanggang dito nang hindi nababasa ng ulan. Dahil halos walang underground passage sa Kyiv. Naging napakasariwa ang system na ito para sa kanila. Pagpasok sa loob, nagniningning ang mata ng mga estudyante. Isang malaking bookshelf na umaabot sa mataas na kisame, at ang mga pader ng libro ay maayos na nakahilera, na tila mismo ay liwanag. Isang hindi kapani-paniwalang espasyo. Ibang-iba sa library, sa ibabaw ng lupa. Ito ba talaga library? Parang art piece. Sa paghahalo ng pagkabigla at paghanga, ngumiti ako ng tahimik. Ngunit ang gusto kong ipakita sa mga estudyante ay hindi ang kagandahan ng arkitektura, kundi ang mga taong nagtitipon doon. Kahit hapon ng araw ng trabaho, maraming mamamayan ang tahimik na nagbabasa ng libro. Lalaking nakasuit, na tila nagpapahinga sa trabaho. Babae na nagbabasa habang nagtatala sa notebook. Lahat ay may seryosong ekspresyon at immersed sa sarili nilang mundo. Umupo rin kami at kumuha ng libro. Sa foreign language corner, maraming libro sa English at German. Sumigaw si Sofia nang may pagkabigla. Ma'am, nandito ang libro ni Milan Kundera sa kanyang kamay. Mayroong masterpiece ng kinatawan ng Ukrainian literature. Sa sandaling iyon, nagniningning ang mata ng mga estudyante nang may pagkanasasabik. Nakakagulat na makakita ng libro ng Ukrainian writer dito sa Pilipinas, sabi ng isang estudyante nang may pagkamangha. Ang pinakaimpresibo ay ang mga office worker na nakasuit. Kahit tapos na ang oras ng tanghalian, tahimik silang nakaupo at nagbabasa ng libro. Hindi ba sila kailangang magtrabaho? Tanong ni Ana nang may biro. Ngumiti ang guide at sumagot. Malamang, ginagamit nila ang kanilang oras ng tanghalian. Maraming tao ang nag-enjoy magbasa, kahit saglit lang. Napahanga ang lalaking estudyante nang marinig iyon. Ang ganda ng kulturang magbasa ng libro sa library habang lunch break. Sa Ukraine, lahat ay nagkakape o nagpapahinga lang, dagdag ng isa pang estudyante. Ang mga Pilipino ay talagang nagpapahalaga sa kaalaman. Ang daming tao na nagbabasa ng libro, kahit araw ng trabaho. Narinig ko na mataas ang education level. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nanatili kami sa loob ng library, sa loob ng isang oras. Ang mga estudyante ay kumuha ng mga libro sa kani-kanilang interes. May nagbabasa ng Filipino language learning book, may nagbuklat ng Filipino history book, at may nagbasa ng libro tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa English. Habang papunta kami sa labasan, kinausap ko sila. Seryosong sinabi ni Katerina, Ma'am, medyo naiintindihan ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas. Dahil may kultura silang patuloy na nag-aaral. Tumango ang mga estudyante sa paligid sa kanyang sinabi. Sa tingin ko, ang diwa ng paghahanap ng kaalaman ang nagpapaunlad sa bansa. Nagsimulang magkumpara ang isa pang estudyante sa Kyiv. May library din sa Kyiv, pero hindi masyadong marami ang gumagamit. Lalo na ang mga adult ay halos hindi kusang pumupunta. Naiinggit ako sa reading culture ng Pilipinas. Pagkatapos, habang naglalakad kami sa isang shopping mall sa Makati, nag-usap kami tungkol sa edukasyon at sa loobin ng Pilipinas sa kaalaman. Sinabi ng mga estudyante na kapag bumalik kami sa Ukraine, mag-aaral kami ng mas seryoso. Gusto naming magsikap para sa sarili naming pag-unlad tulad ng mga estudyante sa Pilipinas. Alas-akot ng hapon, dumating kami sa isang youth area malapit sa university. Ang susunod naming pupuntahan ay ang Maginhawa Street area, na sentro ng kultura ng kabataan sa Pilipinas. Paglabas sa istasyon, napahinga ng malalim ang mga estudyante dahil sa dami ng enerhiya. Ang ingay ng kalye, ang musika ng mga street musician, ang tawanan, at ang dami ng kabataan na may free fashion. Nagsimula kaming maglakad sa kalye. Una naming nakita ay ang street performance. May ilang kabataan na nagpakita ng dance performance habang nakahilera ang mga speaker.
Sumasayaw sila ng may perpektong synchronicity sa ritmo ng original Filipino music, OPM. Humanga ang mga manonood sa husay ng performance. Tumigil din ang mga estudyante at nanood ng may pagkanasasabik. Pagkatapos ng performance, nagpalakpakan ang mga manonood at may naghulog ng barya sa hat. Yumukod ng malalim ang mga kabataan at sumagot ng nakangiti. Salamat po, humanga si Ana at sinabing. Ang taas ng level ng street performance dito. May nakikita rin kami sa Kiev, pero hindi ganito kahusay. Naglakad pa kami at may nagsimula namang band performance. Ang magaan na tunog ng gitar at drum, ang malinaw na boses ng vocalist. Natural na sumasabay sa ritmo ang mga estudyante habang ginagalaw ang kanilang katawan. Ang kasabihang, ang musika ay walang hangganan, ay talagang tumagos sa aming puso. Naglakas loob si Sofia na maghulog ng coin sa hat. Ngumiti ang performer at nakipag-high five sa kanya. At ngumiti siya nang may bahagyang hiya. Ang mainit na interaksyong iyon ang sumisimbolo sa free air ng lungsod. Naglakad pa kami patungo sa art market sa isang tabi. Doon, direktang ibinebenta ng mga batang artist ang kanilang mga gawa. Mga accessory, painting, handmade craft, lahat ay natatangi at puno ng Filipino creativity. Tumigil ang mga estudyante sa isang booth. May mga modernong earrings na may design ng sampagitan na nakahilera doon. Nagpaliwanag ang babaeng nagbebenta sa matatas na English. Ito ay accessory na pinagsama ang tradisyonal na Filipino pattern at modernong design. Bumili si Katerina ng isa. Bagay na pasalubong, sabi niya. Habang nakangiti, sa isa pang booth, may nakadisplay na calligraphy art. Ang mga tula at salita na nakasulat sa magandang Filipino script. Humanga ang mga estudyante. Ang ganda ng Filipino script nang humingi si Maria na isulat ang kanyang pangalan sa Filipino. Masayang ginamit ng artist ang brush at isinulat ang kanyang pangalan sa maayos na script nang matanggap niya ang papel. Lumiwanag ang mukha ng estudyante nang may ngiti. Ang ganda na may lugar kung saan malayang makapagpahayag ang mga batang artist, sabi ng isa pang estudyante. Bihira kaming magkaroon ng ganitong pagkakataon sa Ukraine. Tahimik akong tumango sa loob ng puso ko. Totoo, ang Pilipinas ay may matibay na pundasyon upang suportahan ang kultura at creativity ng kabataan. Habang naglalakad sa kalye, nabighani ang mga estudyante sa fashion. Ang mga kabataan ay malayang nagpapahayag ng kanilang sariling individuality. At ang lahat ng style ay may kumpiyansa. Ang fashionable ng mga kabataan sa Pilipinas, sabi ng isang babaeng estudyante, at tumango ang iba habang tumatawa. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Maging sa labas, impresibo ang mga muebles at ilaw. Nang sumilip kami, may mga artwork na nakasabit sa pader at may mga design book at photo album sa bookshelf. Gusto po naming pumasok, sabi ng mga estudyante. Pumasok kami sa cafe. Mas kaakit-akit ito kaysa sa aming inaasahan. Ngumiti ang barista at inabot ang menu sa English at ipinaliwanag. Ang original blend namin na ginamitan ng Filipino coffee bean ang aming bestseller. Masayang umorder ang mga estudyante ng mga inumin, tulad ng tablea at pandanti, na modern version ng tradisyonal na Pilipino. Pag-upo namin, maraming kabataan ang nakita namin na nag-aaral o nagde-design gamit ang kanilang laptop. Ang cafe ay hindi lamang lugar ng pahinga, kundi sentro rin ng trabaho at paglikha. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang lumiwanag ang mga ilaw ng kalye, dumaloy ang musika, at nagsama-sama ang boses ng mga tao. Bumukas ang pinto ng mga restaurant at bar. At pumuno sa kalye, ang mabangong amoy at ingay ng usapan. Lubos na nabighani ang mga estudyante sa init na iyon. Ang babait talaga ng mga Pilipino. Kinakausap nila ang mga dayuhan nang nakangiti at tumutulong. Sa tingin ko, ang open atmosphere na ito ang kagandahan ng Pilipinas. Alas 9 ng gabi, oras na para bumalik sa hotel. Balik tanaw ang mga estudyante sa tanawin sa gabi, nang may lungkot
Gusto pa po naming magtagal dito. Tahimik akong tumango dahil pareho ang nararamdaman namin. Kinabukasan, dumating na ang huling araw namin sa Pilipinas. Maaga nang nagising ang mga estudyante at nag-impake. Dahil nakatakda kaming pumunta sa airport sa hapon, pagkatapos mag-almusal, nagpasya kaming magtungo sa Makati area para sa huling tour at pamimili. Malapit lang ito sa hotel kung lalakarin. Nararamdaman ang malamig na hangin sa umaga at tahimik na inukit ng mga estudyante sa kanilang isip ang tanawin ng Maynila. Pagdating sa Makati, marami ng tao. Dahil weekend, magkahalo ang mga turist at lokal at puno ng sigla, nakahilera ang mga high-end shop, apparel store at novelty store. Unang pumasok ang mga babaeng estudyante sa isang tindahan ng Filipino cosmetic. Narinig na kasi nila ang kalidad at reputasyon. Ngumiti ang staff at bumati sa English. At nag-aalok ng tester. Habang maingat na ipinapaliwanag, ito po ang recommended namin. Bagay sa skin type ninyo. Humanga ang mga estudyante habang sinusubukan. Nakakagulat na ganoon kamaingat ang serbisyo nila. Bumili ng marami si Katerina ng cosmetic para sa kanyang ate at kaibigan bilang pasalubong. Mura na. Maganda pa ang kalidad, sabi niya habang nakangiti. Humanga rin siya sa maingat na pagbalot ng staff sa regalo. Pagkatapos, tumigil kami sa isang snack corner na may street food. Sumigaw ang estudyanteng unang kumain ng mainit na turon. Matamis at mainit. Ang sarap. Ang isa naman ay kumuha ng mabangong halo-halo at tumawa. Wala kaming ganitong dessert sa Ukraine. Habang nag-enjoy sa natatanging street food culture ng Pilipinas, nakita ang taus-pusong ngiti ng kaligayahan sa kanilang mukha. Pagkatapos, pumasok kami sa isang specialty store ng Filipino craft. May mga local craft, t-shirt na may design ng bayanihan, at cute na taka paper mache horse na nakadisplay. Pumili ang mga estudyante ng pasalubong para sa pamilya at kaibigan. Nakita ng staff ang mga dayuhang estudyante at ngumiti. Salamat po sa inyong pagbisita sa Pilipinas. Bibigyan ko po kayo ng discount. Muli, nabagbag ang puso ng mga estudyante sa mainit na malasakit na iyon. Ang babait talaga ng mga Pilipino, oras na para mananghalian. At nagpahayag ang mga estudyante ng kagustuhang kumain ng Filipino food. Pumasok kami sa isang restaurant na nagsiserve ng rice bowl. Silo. Puno na ng mga turist ang loob ng tindahan. Ang menu ay may mga larawan at English explanation, kaya madali kaming umorder. Nang dumating ang makulay na rice bowl, sumigaw ang mga estudyante. Nang ang ganda, maingat na ipinaliwanag ng staff ang paraan ng pagkain. Masaya silang naghalo at kumain. Mas masarap ito kaysa sa inaasahan. At sila ay napangiti. Pagkatapos ng tanghalian, bumisita kami sa San Agustin Church sa Intramuros. Sa harap ng makasaysayang gusali, tahimik na tumingala ang mga estudyante. Namuo ang katahimikan sa paligid. Habang nakaupo sa hagdan at nagpapahinga, pinag-usapan namin ang aming karanasan sa loob ng 3 araw. Ang biyaheng ito ay talagang mahalaga. Ang aksidenteng paglalakbay na ito ang naging pinakamahusay na alaala sa buhay ko, sabi ni Sofia. Habang nagniningning ang mata, wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon, pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Gusto kong bumalik ulit. Sa susunod, gusto kong mas matagal magtagal dito. Bumalik kami sa hotel at kinuha ang mga bagahe. Papalapit na ang oras ng bus patungong airport. Kahit bitbit ang maraming shopping bag, masaya ang ekspresyon ng mga estudyante. Habang tinitingnan ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana, makikita sa kanilang mga mata ang lungkot at pasasalamat. Habang nakasandal sa upuan ng bus, tahimik na pinagmasdan ng mga estudyante ang labas ng bintana. Dahan-dahang umaatras ang Maynila. May mahinang bumulong, "Paalam, Maynila, babalik ako, sigurado." Ang boses na iyon ay hindi parang pamamaalam, kundi parang pangako. Di nagtagal, dumating kami sa Naiya. Ito ang lugar kung saan kami lumapag,
Nang emergency landing 3 araw ang nakalipas. Ngunit ibang-iba ang pakiramdam namin ngayon. Wala na ang anino ng pag-aalala at tensyon. Sa halip, puno ito ng lungkot at pasasalamat. Habang nag-check-in, ngumiti ang mga estudyante at sinabi sa staff, "Ang ganda po talaga ng oras namin sa Pilipinas." Magalang ding sumagot ang staff. "Bumalik po kayo ulit sa Pilipinas. Salamat po sa inyong pagbisita." Ang simpleng interaksyong iyon ay puno ng mainit na pakikipagkapwa. Habang naghihintay sa immigration, tinanong ko ang mga estudyante, "Kapag umuwi na kayo sa Ukraine, ano ang gusto ninyong gawin?" Walang pag-aalinlangan na sumagot si Ana. "Magsisimula po akong mag-aral ng Filipino language." Tumango rin ang iba pang estudyante. "Ako rin po. Gusto kong subukan ang university sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang mga magulang ko. Sa tingin ko, mas marami kaming matututunan kung mag-aaral kami sa Pilipinas." Uminit ang aking dibdib sa seryosong ekspresyon nila. Dumating na ang oras ng pagsakay. Habang papunta sa gate, makikita ang liwanag ng Maynila sa mga mata ng mga estudyanteng lumingon. Bago ang take-off, may umiyak ng tahimik. Luha iyon ng pamamaalam, ngunit hindi lungkot, kundi luha na nagpapahiwatig ng pangako ng muling pagkikita. Tumakbo ang eroplano sa runway at umakyat sa kalangitan sa gabi. Dahan-dahang lumiit ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Sa ganito, natapos ang aming 72 oras na karanasan sa Pilipinas. Ngunit hindi iyon ang katapusan, kundi ang simula ng lahat. Kinabukasan, dumating ang eroplano sa Kyiv Airport. Sinalubong kami ng mga magulang nang nakangiti sa arrival lobby. Masiglang ikinuwento ng mga estudyante ang mga pangyayari sa Pilipinas. Nagulat muna ang mga magulang, ngunit di nagtagal, nakita ang pagmamalaki sa kanilang mga mata. Hindi kami makapaniwala na ganoon pala kaligtas at ka-convenient ang Pilipinas at ganoon kababait ang mga tao. Nakikinig ang lahat. Tila kasama rin sila sa paglalakbay. Mula sa sumunod na linggo, nangyari ang maliit na himala. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga larawan at video sa Pilipinas sa social media. Daan-daang post ang umapaw sa Instagram at TikTok. Mabilis na kumalat ang mga reaksyon, nagulat at humanga ang mga kaibigan sa comment section. At umugong ang mga boses na, "Ganoon ba talaga ang Pilipinas?" At gusto kong pumunta dyan. Ang pinakasikat ay ang video ng pagkain sa convenience store sa hating gabi. Ang eksena ng isang batang babae na komportableng naglalakad sa gabi ay nagdulot ng malaking reaksyon at umabot sa 200,000 views ang bilang ng play. Dahil sa pangyayaring ito, mabilis ding tumaas ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang naging sentro ng usapan sa Parent-Teacher Association ng paaralan. Sunod-sunod na lumabas ang mga boses na gustong magpa-study abroad sa Pilipinas ang kanilang mga anak. Nakatanggap din ako ng imbitasyon para sa isang espesyal na lecture. Hinihiling na ikwento ko sa ibang estudyante at guro ang nakita ko sa Pilipinas. Noong araw ng lecture, puno ang classroom. Ikinuwento ko ng walang dagdag bawas ang aming karanasan. Sa Pilipinas, ang efficient system ng lungsod, ang mataas na civic consciousness ng mamamayan, at higit sa lahat, ang mainit na Filipino hospitality sa mga dayuhan. Tahimik na nakinig ang mga manonood habang nagtatanong. Sunod-sunod ang mga tanong. Talaga po bang ganoon kaligtas ang Pilipinas? Education level? Cost of living? Gusto nilang malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Tapat ko lang sinabi ang nakita ng sarili kong mata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Gusto ko pong mag-study abroad sa Pilipinas. Saan po ako magsisimula? Saan po ako mag-aaral ng Filipino? Paano po ako makakapasok sa university sa Pilipinas? Ang kanilang mga mata ay hindi na ang dating mga estudyante. Di nagtagal, kumalat ang pagbabago sa sektor ng edukasyon. Nakipag-ugnayan ang Ministry of Education sa aming paaralan. Gusto nilang pag-aralan ang educational system ng Pilipinas. Lalo na ang reading culture at lifelong learning.
Nagsimula na rin ang exchange program sa aming paaralan, kasama ang Pilipinas. Nagplano ang principal mismo na pumunta sa Pilipinas upang makipag-sister school agreement sa isang international high school sa Maynila. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang pagbabago mismo sa mga estudyanteng bumisita sa Pilipinas. Pagkatapos nilang umuwi, mas seryoso na silang nag-aral. Sinasabi nila na naengganyo sila sa kasipagan ng mga estudyante sa Pilipinas. Nagbago ang kanilang saloobin sa pag-aaral at makikita ang kagustuhang mapabuti ang sarili sa bawat maliit na kilos araw-araw. Tahimik akong nag-isip. Ang biyaheng ito ay hindi lamang field trip. Ito ay biyahe ng pag-aaral na nagpasindi ng apoy sa puso ng mga estudyante. At ang apoy na iyon ay hindi na kailanman mamamatay. Kahit tumanda sila. Pagkatapos ng 3 buwan, nangyari ang isang kahanga-hangang bagay. Dosa, 22 estudyanteng iyon, ang nagpahayag ng kagustuhang bumisita ulit sa Pilipinas at nagplano sila ng biyahe kasama ang kanilang pamilya. Kinumbinsi ni Ana ang kanyang mga magulang at sumali sa isang 2 linggong Filipino language learning program sa bakasyon. Sinimulan naman ni Sofia na seryosong ikonsidera ang study abroad sa isang university sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Ang Kyiv National Art School ay makikipag-sister school agreement sa isang private high school sa Maynila. Plano nilang magkaroon ng student exchange taon-taon. Bilang unang grupo ng programa, 15 estudyante, kasama sina Ana at Sofia, ang mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Ang 72 oras na iyon ang nagpabago sa buhay ko, sabi ni Ana. Sa kasalukuyan, may nangyayaring Filipino study boom sa Ukraine. Maraming paaralan ang nagpapakilala ng Filipino educational method, lalo na sa pagpapabuti ng self-learning ability ng mga estudyante. Regular din akong nagbibigay ng lecture tungkol sa Filipino educational system sa mga institusyon ng edukasyon sa Ukraine. Ipinaliwanag ko na ang Filipino education ay may natatanging elemento ng education of the heart na isinasama ang technological advancement at humanity, ang efficiency at malasakit, at ang individual growth at social development. Ang aksidenteng 72 oras na iyon ang nagdulot ng malaking pagbabago sa educational exchange ng dalawang bansa. Ngayon, buwan-buwan, may dumarating na educational observation team mula sa Ukraine sa Pilipinas. At lahat ng kasali ay umuuwi nang nakaranas ng katulad na pagkamangha. Ang pinakaimpresibo ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga estudyanteng kasali. Pagkatapos nilang umuwi, malinaw na nagbago ang kanilang saloobin sa pag-aaral. Dumami ang oras ng self-study at lumalim ang malasakit nila sa kapwa. Nag-aaral na si Ana ngayon ng International Relations sa isang university sa Maynila. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang malasakit na natutunan niya sa Pilipinas bilang tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Nag-aral naman si Sofia ng Filipino language at culture sa isang university sa Ukraine at layunin niyang magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng bagong model na pinagsama ang Filipino work culture at Ukrainian creativity. Ako mismo, sa pamamagitan ng karanasang ito, ay muling naunawaan ang halaga ng Filipino educational system. Ikumpara sa aking 40 taong karanasan sa pagtatrabaho sa Ukraine, napagtanto ko na ang Filipino education ay may natatanging elemento ng education of the heart. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang Educational Exchange Coordinator ng dalawang bansa. Taon-taon, dinadala ko ang daan-daang Ukrainian students sa Pilipinas at lahat ay umuuwi ng nakaranas ng katulad na pagkamangha. Ang pinaka-impresibo ay ang malaking pagbabago sa life goal ng mga estudyante pagkatapos ng karanasan sa Pilipinas. Hindi na lamang sila naghahanap ng personal success, kundi nag-iisip na rin sila tungkol sa kontribusyon sa buong lipunan. Ang emergency landing na dulot ng bagyo ay isang hindi inaasahang pangyayari, ngunit iyon ang nagpabago sa buhay ng 27 matatalinong kabataan
at nagdulot ng malaking epekto sa educational exchange ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa airport, naaalala ko ang araw na iyon, ang ekspresyon ng mga estudyante na puno ng takot at ang nagniningning ng ngiti na puno ng pag-asa at pagkamangha pagkatapos ng 72 oras. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa advanced technology o efficient system, kundi sa puso na nagpapahalaga sa tao, ang malasakit sa kapwa, at ang kulturang nagpapahalaga sa social harmony. Nais kong mas marami pang kabataan ng Ukraine ang makaranas ng tunay na Pilipinas. At umaasa akong ang karanasang iyon ay magpayaman sa kanilang buhay at magpalalim pa sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang kuwento ng 72 oras na nagsimula sa isang aksidente ay naging malaking tulay na naguugnay sa dalawang bansa. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi ang paghubog ng puso. Ang aksidenteng emergency landing na iyon ang nagpabago sa buhay ko. Hindi lang iyon simpleng biyahe. Ito ang naging dahilan upang makilala ko ang bansang Pilipinas at makita ng maraming estudyante ang bagong mundo. Madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa panahong iyon. Ang 72 oras sa Maynila ay isang alaalang hindi malilimutan para sa aming lahat. Ang karanasang ito ay naglagay ng maliit na tulay sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Hindi na malayo ang Pilipinas para sa amin. Naging bansa ito na gusto naming pag-aralan, bisitahin, at mahalin ng taos puso. Kung iisipin, ito ay isang malaking pagbabago na nagmula sa isang maliit na aksidente. Sa loob ng 40 taon ng aking pagtuturo, wala pa akong nakitang ganoon kamakabuluhang karanasan. Labis akong ipinagmamalaki na naipakita ko sa mga estudyante ang bagong mundo at naging tulay ako para rito. Hanggang ngayon, paminsan-minsan. Habang pinagmamasdan ko ang mga eroplano sa airport, naaalala ko ang araw na iyon, ang mukha ng mga estudyanteng puno ng takot, at ang ekspresyon na nagniningning ng liwanag ng kaligayahan pagkatapos lamang ng 3 araw. Iyon ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas. Hinihiling ko na lalo pang maglapit ang Ukraine at Pilipinas. Ang kultura, edukasyon, at puso ng tao lahat ay magsasama at magkakaunawaan sa hinaharap. At sana, mas marami pang tao ang makakilala sa tunay na Pilipinas, ang init ng tao, ang passion sa pag-aaral, ang malasakit lahat ng iyan ang bumubuo sa kagandahan ng bansang ito. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko ang Pilipinas.